Hey everyone, this is Kath, wishing you a Merry Christmas from Betadine Femcare. Hello Kathden fans! Ma'am Catherine lalong gumaganda dahil kay Alden. Tapos bumabati ng Merry Christmas, no? At saka maligayang bagong taon mga kasambreros ang Kathden. Yan at marami pa. Bagay ang Kathden, no? Bagay, sila lang ang bagay mga kasambreros at wala ng iba. Yan at marami pang items mga kasambreros sa vlog na ito. Unahin ko itong touching na keynote, no? Ng Lion City kay Alden mga kasambreros kagabi, na kung saan nga ay ang Lion City ay isa sa mga supporters, no, solid supporters ni Alden mga kasembreros. Ang message niya dito ay if everything seems blurry, huwag kayong mawala ng pag-asa, no. Sinabi ito ni Sir Alden mga kasembreros dun sa kanyang guesting mga kasembreros sa sa kanyang concert mga kasembreros, no. So kinwote ito ng Lion City Youth Summit sa kanilang Facebook page mga kasambreros. Tapos next item natin ito yung magpakailanman, nagpasalamat sila, no, doon sa istorya ni Richard Licop mga kasambreros. So maraming salamat sa panonood, no, MPK Alden Epal Dreamboy. So mamaya or sa next vlog natin ay ipa-flash ko yung ibang mga eksena na nakakatuwa at sobrang kulit ni Sir Alden mga kasambreros sa kanyang pagganap doon. So kasama niya dito si Lotlot de Leon, si Denise Barbacena, at saka yung iba dito mga kasambreros, no, si nakalimutan ko yung pangalan ng isa rito, pero sikat din to na artista mga kasambreros. And then ito, ang cute ito. Kasi doon sa Ivy Clinic pa lang, si Mami Min at saka si Baby Kiona naging negosyante bigla. Kasi si Baby Kiona may daladalang bag. Akala ko naman dati binibigay niya lang to mga kasambreros. Meron pala siya mga chocolates at saka mga parang crackers sa kanyang bag na daladala. Tapos nagninegosyo $4. Tapos ang nakakatawa dito, dollars pala ito mga kasambreros, no, $4. Sabi ni Doc Ivy, social pala to kasi dollars. Tapos gumawa sila. Si Doc Ivy at saka si nakalimutan yung pangalan ng kanyang husband mga kasambreros. Sabi nito businesswoman, grabing so ito yung time na parang nagpa-facial, no, si Mami Min mga kasambreros na naka-terno sila na yellow. Si Baby Kiona din ay naka-light yellow. Sabi, social to na dollars talaga mga kasambreros, no, yung presyo ng kanyang mga chocolates at saka mga binibenta mga kasambreros. So ang cute lang, no, grabe, no. Isa ito sa mga trainings actually sa mga kabataan na kasi ang bata pag kunwari namulat sila ng negosyo, magiging negosyante sila, no. Kagaya ni Mami Min, negosyante talaga mga kasambreros. So sa mga Chinese ganun, no, mostly ng mga Chinese talagang mindset nila business. Kung kaya maunlad din ang China mga kasambreros. So yun po, no, sa tao ganun, pag kung ano yung mind, kunwari utang, no, bata pala namulat sa utang, yung mga magulang nangutang, yung mga magulang mahirap o pang dito, basta kung ano nakaugalian nila, parang ganun mga kasambreros. May mga iba naman, mga bata na namulat ng mahirap, so nag-aral mabuti, nagsikap, so ganun. Pero mostly kapag ano yung tinatanim mo sa bata pa sila, ayun yung kanilang kalalakhan mga kasambreros. And then ito, si Ken, nag-share pala siya, no, ng interior na designs niya sa bahay ng Fulkerson Mansion mga kasambreros. So ang ganda, no, kasi yung sa una niyang pinapakita, di ba, or pinopost, ay yung sa sa labas ng Fulkerson Residence or Fulkerson Mansion mga kasambreros sa bahay ni Alden. Pero ngayon or kagabi ay nag-post siya ng mga nasa loob mismo ng bahay ni Alden or ang Fulkerson family mga kasambreros. Ang galing, no, kasi dati di ba yung mga ganitong mga trabaho, yung mga babae lang yung gumagawa. Kumbaga pa yung pambabae na trabaho ay ngayon ay ginagawa na rin ng mga lalaki, no. Yung team ni Ken, no, at saka ng Ken Creative Designs. Talagang lahat sila ay puro lalaki, pero ang ganda, no, ang ganda nila at saka ang galing mag-design mga kasambreros.
So may mga lalaki na nga ngayon, mga nasa salon nagtatrabaho, no, nag-aayos ng buhok, and so on, mga kasembreros. And yung artista na si Nico Natividad, no, parang dati pala ay nasa parlor din siya nagtatrabaho, pero straight na lalaki, no. So ang galing, no, parang wala nang boundary yung trabaho ng lalaki, trabaho ng babae, and so on, mga kasembreros. And then ito, ang galing nito kasi napagtabi nung isang admin, no, yung acting skills ni Mara at Clara. So si Mara, 'di ba, si Ma'am Catherine sa Hello Love Again. Tapos si Clara naman si Ma'am Julia Montes sa 5 Breakups in a Romance. So ang galing, no, parang si Mara at Clara with Alden. So o nga, no, sabi, parang hindi ko naisip na gano'n na ito yung time na nag-confront, no, sina Alden at saka si Julia, tapos si Kath at saka si Alden, sina Joy and Ethan, mga kasembreros sa Hello Love Again, no. So ang galing talagang, hindi ko naisip na pagtabihin sila or tabi dito, hindi naman pagkumpara, parang sort of compliment, mga kasembreros, sa acting skills ng dalawa, and walang kupas, no. Julia Montes at saka Alden Richards, no. Julia Montes at saka Catherine, mga kasembreros, sa iisang Alden Richards. So 2-in-1, mga kasembreros, sa acting skills. So pero parang i-play ko ito mamaya, ha, para ma-appreciate niyo, mga kasembreros, yung dito yung kanilang acting skill, mga kasus, na parehong magaling, mga kasembreros, no. Talagang pag sila nagsama, so sana no, pero hindi ko lang alam kung pwede sila mag-tandem na tatlo, kasi everything is possible naman yan, mga kasembreros, eh. So kung parang lahat pwedeng mangyari, lalo na ngayon sa talagang industriya ng parang nabasag na yung kanilang network war, kung kaya ay pwede na mangyari ang kahit ano, mga kasembreros, especially sa mga collaborations talaga. So wala nang imposible, mga kasembreros. And then ito, next item natin, so ito na nga, ha, bumati ng Merry Christmas, no, ang Kath din 17 hours ago. Merry Christmas from Kath din. So yung time kasi last year na December, no, ay nasa Dubai para sa last leg ang Kath din for their Hello Love Again promo, mga kasembreros. So ito yung pinakahuling spot nila or venue para sa promo ng Hello Love Again, mga kasembreros. So tapos kung kaya may Christmas tree sa likod, no, hindi po ito edited, ha. Tapos naka-gray or parang blue, mga kasembreros, blue-gray at saka black ang Kath din dito, no. Naka-shades si Ma'am Catherine, naka-glasses naman si Alden, mga kasembreros. Tapos may Christmas tree sa likod nila. So nag-celebrate din ng Pasko ang mga tao sa Dubai, mga kasembreros. Merry Christmas, although hindi man sila mismo, pero yun nga, no, narinig din niya si Ma'am Catherine na bumati rin siya ng Merry Christmas, no, sa kanyang Betadine na endorsement, mga kasembreros. So ito ay posted kagabi, mga kasembreros, no. Sabi nito, hi everyone, this is Kath, now wishing you Merry Christmas, no, para sa kanyang or from her Betadine family, mga kasembreros. So naka-violet or purple si attorney dito, mga kasembreros, no. Kakapost lang ito kagabi. And then ito, nagulat ako dito kasi, di ba, dun sa may Magic Sarap na endorsement, no, ni Kath at saka ng mga chefs, and then si Benedict Cua, mga kasembreros. Kagabi, nag-post si Benedict Cua sa kanyang TikTok account. Sobrang sikat din ito ni Benedict, no. Pagkakalam ko, si Benedict Cua ay kinuha na rin talent, no, ng Sparkle Jimmy artist, mga kasembreros. Kasi sikat din to, no, TikToker, tapos kuya niya si Jerry. Doktor ang kanyang kuya, mga kasembreros. So may baby na rin ito, no, si Benedict Cua. Pero parang hiwala yata sila ng kanyang soon to be wife sana. Tapos yung baby niya nasa kanya, mga kasembreros. So talagang talagang updated. Pero nakita mo kasi pag mga sikat, no, parati silang magpa-pop up sa iyong sa iyong feeds, mga kasembreros. And then ito kagabi, nag-post, no, si Ma'am Catherine sa kanyang TCL, na kung saan ay may Christmas tree din siya, no, parang bumabati rin siya ng Christmas, mga kasembreros, dahil nga dito sa kanyang greeting. So parang gano'n na rin, no, doble-doble ang greeting
ni Ma'am Catherine ng Merry Christmas para sa atin mga kasembreros. Ang caption dito ni attorney, I always love a good old classic holiday movie. Lucky for me, Christmas is made cozier with TCL C7K TV setting the mood with its stunning color and clarity. Hashtag TCL C7K, hashtag TCL QD Mini LED, hashtag Redefine Clarity, hashtag TCL Inspire Greatness, and hashtag TCL Philippines. So, binasak talaga lahat ng hashtags na. So, yun po. Tapos, yun, relax mode si attorney. Na kung saan ay parang may remote siyang hinahawakan. Tapos, nanonood of course ng mga old classic movie kagaya ng kanyang na-mention. So, ang ganda ng quality ng camera ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. Para siyang edited, para siyang AI generated yung kanyang mga pictures kapag kumukuha siya ng litrato. Pero hindi, no? Talagang relax lang si attorney ngayon. Kasama si Alden. Hindi man sa physical, pero yan, si Alden ay bakasyon na rin, no? Si attorney at saka si client, mga kasembreros. Naka-white dito si Ma'am Catherine, so wala na siyang kasama. Yung isa dito may popcorn pa siya, tapos nakaupo. Kasi nung mga nakaraang TCL niya, na ganito yung setup, may mga kasama siya, no? Pero ngayon ay mag-isa na lang si attorney, mga kasembreros. So, of course, may mga team siya dito na nagpipicture, kumukuha ng angulo para sa kanyang shoot na ito, mga kasembreros. Pero, yung sa mismong dito ay siya lang mag-isa, mga kasembreros. So, nagulat ako, parang sunod-sunod yung post ni Ma'am Catherine ng kanya kagabi. So, isa ito sa pwede niyang gawin na nasa bahay lang siya yung TCL. Kasi nga, TV lang, yung kanyang model, mga kasembreros, and so on. So, TCL C7K, no, yung kanyang, brand, mga kasembreros. And then ito, nag-post na naman kagabi, itong about kay Daniel, no? Daniel Padilla at Catherine Bernardo, di pala nag-isnaban. OG Diaz, may chika tungkol sa Kathniel. Daniel connected pa rin kay Catherine. So connected. Alam ko ano to matagal na ito na tawag dito na balita or parang update ni OG Diaz, mga kasembreros. So nag-isnaban, if I'm not mistaken, last year pa ito nung Christmas party nila sa Araneta pa. No, hindi ito ngayon, mga kasembreros. So, parang ni-revive lang nila or ni-repost, mga kasus. Kasi sinearch ko yung ni OG Diaz, wala siyang gantong items sa kanyang pinaka-recent na vlog. Yung pinaka-last na vlog niya 9 days ago, hindi rin patungkol sa Kathniel, mga kasembreros. So, it's about, basta ibang personality yun, mga kasembreros na naka-flash or na kasali sa kanyang update, mga kasembreros. But obviously and clearly ay hindi po Kathniel. So na-repost lang ito ng isang admin. Pero matagal na ito, sobra. Mga isang taon na siguro. And then ito, si Tita Long Gumatay, 4 hours ago. May mga team din pala, no? Or may fans club din pala yung Catherine, no? Si Ma'am Catherine at saka si James Reid. Happy 10th anniversary, Catherine Catwolf's Global Fan Club. So, your FD is one of a kind. Keep up the good work. Kath and James are super lucky to have you. Yours is really the real unconditional love and support. You enjoy your 10th anniversary and let us all welcome with a bang. Someone someday this 2026. More power and more anniversaries to come. Cheers. So yun, nagulat ako dito kasi meron palang ganun, no? Kahit na hindi sila parang hindi sila nagkaroon ng movie, talagang gusto lang nila ng tandem na Catherine or Kath James, mga kasembreros. So pero tayo ay team Kath din pa rin, no? They're just doing that for work, mga kasembreros, kasi nga si James Reid ay meron ng live-in partner na si Isa Pressman. So parehong single, si single Alden, si single Catherine. So ito ang tunay na pang simbahan.
pang lifetime partner talaga mga kasembreros. So ito isa sa mga main items natin. 14 hours ago, Showbiz Updates Vlogs. OMG, Alden Richards and Catherine Bernardo, bagay sila, di ba? So yun, tapos pictures ni Ma'am Catherine at ni Sir Alden during sa Hello Love Goodbye pa ito mga kasembreros. So yun, alam nyo, ito yung sinasabi natin parati na madaling ma-fall ang isang tandem kapag nagkaroon sila ng pelikula, ng project mga customer. So, imagine natin from Hello Love Goodbye, nagkaroon sila ng lock-in taping din doon sa Hong Kong. Tapos, nung Hello Love Again, nag-lock-in ulit sila ng taping doon. So, talagang pinipili lang nila maging private. Okay? Mas pinipili nila manahimik, mas pinipili nila hindi mag-show up sa public appearances so that people will have no idea. Kumbaga pa parang ganun ba? So, pero sa atin ng mga avid at saka solid na sumusubaybay, yung mga pattern nila ng kanilang mga activities ay nalalaman natin, no? Yung mga posts nila minsan, outfits of the day, no? So, doon natin sila nahuhuli. And of course, no, yung mga kapareho ng mga sing-sing, ng mga kung ano-ano dyan, nahuhuli natin sila mga kasembreros. And we're team Panatag, no? We're team Kath, then solid mga kasembreros. So, yun, nagkaka-developan talaga. So, lalo na sina Ma'am Catherine at Sir Alden, grabe yung mga eksena nila na mga na ginagawa, di ba? So, hindi malayo. Kumaga pa, 99% na nagkaka-inlavan ang mga tandem talaga pag pinagsasama sa mga pelikula. Sina Jericho Rosales nga at saka si Janine Gutierrez, di ba? Parang isang beses lang natin sila nagsama, no? Si Kyla Estrada, Daniel Padilla, di ba? Nagsama sila sa Incognito, naging sila na. Sino pa ba? Basta marami na mga ganun na mga nangyayari mga kasembreros. Sina Sharon Cuneta, Gabby Concepcion, Francine Diaz. Yung Francine, iba kasi yung love team sila na by contract, no? Na may kontrata talaga. Franceth, no? Na kontrata sila. Kathniel dati, of course, nakakontrata sila. Si Julian at saka si Raver, hindi ko lang alam kung ano sila, no? Si JM Fiang, no? Hindi ko lang alam kung nakakontrata nila, pero malamang sa malamang nakakontrata sila, no? Si JM at saka si Fiang. So yun, no? Talagang pag nagkakaroon ng project kasi ang isang tandem, hindi man sila love team, nagkakadevelopan. Parang yung ano lang, parang normal na tao, di ba? Ay tao dito, kapag sila po ay nagsasama ng matagal, no, at saka maraming oras ay nagkakadevelopan mga kasembreros. So, yun po. So, hindi mo talagang malayang mangyari. As in, posible. Malinaw pa sa sikat ng araw mga kasembreros ang mga gantong dito, kalakaran sa industriya ng showbiz. Talagang ano sila, parang nagkakadevelopan mga kasembreros. And then ito, 2 days ago pa ito, gusto niyo ba mag-comeback? Gusto niyo ba ng comeback sa Kathniel? So, hindi na namin gusto. Tapos, itong edited na picture, no? Ng Kathniel na Daniel at saka ni Kath mga kasembreros na pareho silang nakaputi, no? Or naka-white mga kasembreros. So, pero ito pa, no? Malabo pa, no? Malabo pa sa pagputi ng uwak. Ito ang ginamitan na ng mga ano, no? Kung malabo pa sa pagputi ng uwak at malabo pa sa paghahalo ng tubig at langis, no? Gamitan natin ng mga poetic na mga examples mga kasembreros. So yun. Kasi let's be happy, no, sa Dankay mga kasembreros, no, kay Daniel at saka kay Kayla. Wala nang comeback mga kasembreros. Kasi kung saan sila masaya, no? Si Ma'am Catherine is really happy. Yun nga yung ano, no? Yun nga yung dito yung nangyayari ngayon, no, mas lalong gumaganda si Ma'am Catherine mga kasembreros kasi nga alagang-alaga ni Soiti mga kasembreros. So hindi man personally ay kundi alam natin na dito yung puso ba, yung estado, kung ano yung tinitibok at saka nilalaman ng puso mga kasembreros. Kahit na hindi kayo magkasama, basta kung pa you are safe, you feel secure, you feel joyful, no, you feel contented, you feel satisfied. Yun nga sabi ni Ma'am Catherine dun sa interview niya sa Christmas ay she feels fulfilled, no? Ngayong 2026 talaga mga kasembreros, with all the blessings that she receives mga kasembreros. So, which is totoo, no? Kapag fulfilled ka, kung parang may sense of purpose at saka
yung puso mo ay parang kontento. Okay? You are satisfied mga kasembreros. Kasi nga sa ginagawa mo, so the people around you, no? Yung mga factors na ito, yung pananampalataya mo sa Diyos, yung ginagawa mo. Kung pa, you do what you do, no? You're passionate, you love what you do mga kasembreros. So ganun po siya. Kung kaya si Ma'am Catherine ay mas lalong gumaganda ngayong 2025 at mas lalo na sa 2026, no? Nagbo-bloom si attorney. Yung dito, yung kaso ay bukas pa. Kung kaya abangan natin kung kailan magsasara ang kaso. Mga kasembreros and mga Catherine-atics. So talagang tayo po ayan, no? Team Panatag at Team Solid lang, no? Mga kasembreros and mga Catherine-atics. So yun, mas lalong gaganda pa yan si attorney sa susunod na mga taon, sa susunod na taon mga kasembreros. So yun po. And then ito, next item natin mga kasembreros. So last item natin ito. Ang cute nito, no? Kasi Ma'am Catherine, meron pala siyang sunsilk na green. Hindi ko alam kung bago to, pero parang ano siya, parang luma na siya, parang ano siya, parang throwback mga kasembreros. So sabi nito, hair cuddle, Catherine Bernardo, sabi parang gano'n, no? Ready for ang amazing summer, sabi nito. So basta ang cute mga kasembreros ni ang cute ni Ma'am Catherine dito mga kasembreros. So tapos paiba-iba siya ng background at saka ayos ng buhok dito mga kasembreros. So hindi ko alam kung bago to kasi kakapost lang kagabi ng isang Catherine admin mga kasembreros. So dito ay mag-isa na lang siya. Mag-isa na lang siya dito sa green na sunsilk mga kasembreros kasi doon sa ibang sunsilk na endorsement niya ay kasama niya sina Belle, si Francine Diaz at saka si Zephanie yata, no? So yun. Pero ito dito ay mag-isa lang siya mga kasembreros sa green na sunsilk mga kasembreros. So yun po. Alright, so yan lang actually sa ating Catherine items, no? Papakin natin itong, no? Itong acting skills at prowess ni Ma'am Clara at saka ni Ma'am Mara. Ni Catherine at saka ni Julia mga kasos para mas ma-appreciate po natin. Tapos, itatry ko i-play itong sunsilk ni Ma'am Catherine kung hindi tayo makapiright. Pero kapag nakapiright tayo ay tarito, hindi natin mapiplay. So, yun na yun. Pag hindi ko na-play, ay copyright. Pag na-play natin, ay hindi copyright. So, yun po, no? Alright. So, yan lang actually sa ating Catherine items. No? Sa panahon natin yung mga nabanggit ko, tapos, ay pakinggan natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. So, yun lamang po. Advance Merry Christmas, everyone, ha? Sana po ay nag-enjoy ang lahat so far. Alam ko hindi ka galing sa group study. Pero talaga, dahadalin mo dito si Tia. Hindi ako madaling ma-offend, ah. Pero really, dinala mo talaga siya dito? Kanina ka pa. Sandali, kanina? Ako? Kanina pa? Napaka-insensitive mo eh. Group study nga. Hindi na namin namalayan yung oras. Ano pa ba gusto mong marinig? Paano hindi mo namalayan yung oras? Even just for a second, hindi mo malang nasilip yung cellphone mo? Ganyan ka naman palagi eh. Lagi? Talaga, palagi? Oo, palagi. Bakit hindi ba? Alam mo kasi, if you cared, magte-text ka. Iisipin mo yung girlfriend mo. Malayo kasi yung alabang eh. 2.5 hours, di ba? Kamusta na kaya siya kasama ng mga elitista friends ko? Wow, elitista! Tingnan mo nga yung tsura mo! Ewan ko sa'yo! Pumunta ka dito, drunk, having just... Having just what? I only had a few drinks. Hindi ako lasing. Just what? Kilala kita. Then say it! Having just? Nagkape, nagkamustahan? Niyakap ka ba niya? Hinaligan mo? Joy, nag-usap lang kami. Huwag mo akong niloloko! Kita niloloko. Nagawa mo noon, magagawa mo ulit ngayon. Joy. Huwag! Na huwag kang nalapit. Hi, Hercada! Catherine Bernardo here.
Ready for a happy amazing summer? Ako? Oo. Lalo na with my sunsilk strong and long hair. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda nito mga kasamaras. Ang title po natin ay Ibubuhos Niya. Ano kaya to? Proverbs 1 verse 23. Turn at my rebuke, surely I, wisdom speaking, will pour out my spirit on you. So ito yung sasabi niya, no? Ibubuhos niya mga kasambreros. I will make my words known to you. So, dito, ginawang tao, no? Si wisdom mga kasambreros. Para siyang isang tao na nagsasalita na, sige, kapag ikaw ay nakinig sa akin, sa aking mga rebuke, sa aking mga disiplina, sa aking mga paalala, sa aking mga reminders, ay surely, no, I will pour out my spirit on you. So, ibubuhos na yung kanyang espiritu. So, ibig sabihin, kapag binuhos ng wisdom ang kanyang spirit sa atin at magkaroon tayo ng wisdom, it's our connection to God and magagamit natin ang wisdom sa pang-araw-araw natin pamumuhay, sa paggawa ng tamang desisyon, sa paggawa ng tamang mga plano, sa tamang mga goals, mga gusto natin ma-achieve sa buhay, mga gusto natin magawa sa buhay, sa pang-araw-araw natin na pamumuhay mga kasos, we really need wisdom. May it be big na wisdom or small wisdom mga kasos, basta wisdom siya. And ang kagandahan kasi sa wisdom mga kasmaras, kapag na-possess natin ito, ano siya, no? Nakaka-benefit tayo and then yung iba. So, ganun siya mga kasmaras, especially kapag ang nanay ay wise, no? Wise ang nanay natin. So, yung tatay natin wise. So, yung mga anak nila ay mapapalaki nila ng maayos mga kasmaras. Ang kupay na accordance sa salita ng Panginoon most especially. So, kunwari, ikaw, kapatid, kuya, wais ka, or matalino ka, maalam ka. Si mga kapatid mo na iba, so, tutulungan mo rin sila, no? At saka, ma-impartan mo rin sila, mababahaginan mo sila. Kasi, ang buhay natin, domino effect ito mga kasambreros, no? Kung tayo gumagawa na mabuti, yung ginagawa natin na mabuti, of course, para silang na-influensyahan na din, no? Tapos kapag tayo naman na may masama, no? Kapag ginawa natin masama ibang tao, so of course, no, affected din sila mga kasambreros. So kung kaya dito, ipanalangin natin talaga ng espiritu ng wisdom ay mapasa atin mga kasambreros, ibuhos niya yung kanyang espiritu sa atin. Kasi lalong-lalo na sa mundo ngayon na sa mga vlogs natin kapag mapaniwalain tayo na yes, ito, tama ito, yes, tama ito, pinost na ganito, naniwala agad tayo without any verification. So, tayo rin po ang magiging kawawa na maniwala tayo sa hindi totoo mga kasambreros. So, sa mga so, ayaw ko yung singit dito yung mga naniniwala sa Aldab ng kaunting respeto naman, no? So, pero ganun mga, it's just one example mga kasambreros. Sa buhay natin, kunwari, no, kapag hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi tayo nanalangin, we don't ask for wisdom from God, no? And the spirit of wisdom is not being poured out sa atin. So, ano nangyayari kapag sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, maniniwala tayo because without, hindi tayo nagbabasa ng Biblia. We don't have time, we don't spend time mga kasama sa pagbabasa ng Biblia. Iba kasi yung first-hand information, yung tayo mismo yung magbabasa sa Biblia mga kasambreros kasi ano yun kapag tayo kasi ang nagbasa tapos tinanong tayo or sinabihan tayo ng ganyan, hindi tayo maniwala agad because alam natin kasi binasa nga natin, nabasa natin mga kasambreros. So parang ano yan, parang sinabihan ka na, ikaw ba si Mary Ann? Hindi, ako si Mary Grace. Hindi, ikaw si Mary Ann. Hindi nga ako si Mary Grace kasi alam mo yung totoo, no? Kasi ikaw si Mary Ann, mga kasambreros. So hindi kasi, ikaw si Mary Grace, hindi kasi Mary Ann. So parang ganun siya mga kasambreros kasi you know the truth. Hindi ka madaling maniniwala because alam mo yung totoo, no? So ganun siya mga kasambreros ang advantage. So sabi ng sabihin sa'yo na, yung pera talaga yung ugat ng kasamaan. Kaya sabi sa yung pera talaga yung pinagmumulan na lahat ng away, lahat ng demonyo, lahat ng kasamaan, lahat ng gulo. Pera talaga ang dahilan. Hindi po. Ang pagmamahal sa pera ang pinagmumulan ng lahat ng kasamaan mga kasambreros at hidwaan. Because kapag ang tao ay, ang pera kasi ginawa yan para gamitin, hindi para mahalin. So ang tendency lang, minamahalan ng tao ang pera. Kung kaya sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, for the love of money is the root of all evil. Hindi yung money itself mga kasambreros. So parati po natin tatandaan yan. Kasi kapag ginawa mo ng Diyos at minahal mo na masyado ang pera, so magiging sakim ka na. So doon na magkakaroon ng
gulo na nangyayari ngayon sa BICAM conferences mga kasumers at saka sa ating gobyerno, no, mga sakim sa pera. Ang nakakalungkot talaga dito kasi nare-remind tayo ng maraming namatay, maraming nawala ng tirahan, no, so ganun siya kasi mga inosente, no, sila pa talaga yung namatay mga kasumers na kumaga pa mga biktima lang sila in the first place. So yun po, no? Proverbs 1 verse 23 reminds us of the valuable gifts that come from listening to God's wisdom and being open to correction. The verse conveys the idea that God offers guidance and instruction to those who are willing to humble themselves, acknowledge their mistakes, and seek improvement. Alam niyo, itong sinasabi na nag-accept ka ng correction, nag-accept ka ng pagkakamali, you acknowledge your mistake mga kasumers. It also shows wisdom. Kung kaya ako sasabi ko, no, sa aking vlogs na kapag mali ako, ganyan, sabihan nyo ako ganyan sa magko-comment, ganun. So, it also, humility, na hindi tayo perfecto mga kasumers. We're all human beings, no? Sa mga trivia, no? So, ganun lang talaga yung strength natin mga kasumers, research. Pero sa mga ibang mga of course, no, may mga imperfections tayo mga kasembreros. Hindi tayo flawless. Meron tayo mga flaws mga kasembreros. So yun siya. And ang taong nakikinig, tumatanggap ng pagkakamali at natuto, so may improvement yan, no? Ito yung sasabi dito ng wisdom mga kasembreros, no? Na meron siyang seek improvement, na meron siyang development mga kasembreros. Parang kumaga pa, nagkamali ka ngayon, tapos binago mo sa susunod, so may improvement ka mga kasumers at saka pinagbutihan mo pa. So may mga ganun mga kasumers. Parang sumali ka sa contest na hindi ka nanalo ngayon, tapos ginalingan mo sa susunod o ganun siya. So nanalo ka na, so ganun mga kasumbereros. So sa contest kasi, rin minsan, no? Parang dito, kapag hindi mo talaga itinadhana sa'yo, ay hindi kasi marami rin talaga magagaling. Pero sa buhay, yung kunwari magulang mo, kinorek ka, yung kapatid mo na kuya mo, ate mo, kinorek ka, so matuto ka doon mga kasembreros. So it emphasizes the relationship between wisdom and repentance, suggesting that growth and learning can only happen when we are willing to admit our faults and make amends. So yung amends mga kasembreros, no, yung pagbabago. So ito yung sasabi ng wisdom dito mga kasembreros, na kapag tayo ay nagbago, kapag tayo ay nakinig, no? Sabi niya ito, no? You turn to my rebuke, sabi niya ganun ng wisdom dito sa Proverbs 1:23. So kapag tayo ay dinisiplina ng ating magulang, ibig sabihin may paglago, no? May improvement mga kasembreros. So parang lang yan, no? Parang isang bata na tinuruan ng tama, tapos lumaki ng tama mga kasembreros. Have you ever thought of the importance of being open to receiving wisdom and correction in your life? This verse encourages us to reflect on our willingness to listen and learn from God's guidance. It challenges us to consider how our pride or reluctance to admit our faults might be hindering our personal growth and spiritual development. We can cultivate a mindset of humility, openness, and self-improvement by embracing the message of Proverbs 1:23. So yun, yung mga ma-pride naman, yung mga ayaw matuto, yung hindi maturuan, so hindi yun sila nag-improve mga kasembreros. So ganun po siya. Dati na may kwento ko lang sa aking journey sa call center, talagang nung una, kasi pag kailangan kapag gusto mong maging subject matter expert or maging trainer, kailangan absorbent ka mga kasembreros. So na-absorb mo yung mga tinuturo sa'yo. Pero nung una talaga nangapa ako mga kasembreros, no? So wala namang madali sa simula, no? Lahat na nag-uumpisa, lahat ng beginners ay talagang mga kasembreros. And sa awa ng Panginoon, naging trainer tayo sa call center dati. So yun po, no? Na-share ko lang. Pero yun nga, grabe yung training, grabe yung disiplina, may mga rebuke, may mga correction. And I had to accept those corrections so that later on I may improvement, no? Yun nga, na-promote tayo as trainer sa call center mga kasembreros. So share ko lang po, hindi naman sa pagmamayabang, pero glory to God, no, na na-promote po tayo as a call center, subject matter expert, tapos naging assistant supervisor, tapos trainer mga kasembreros. So yun po siya. Alright, but in the meantime, yun lamang sa ating Word of God, ha?
Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and wisdom na magagamit natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasangresan. Paalam po.